Sugatan ang isang tumatakbong barangay chairman sa Maynila matapos pagbabarilin. Hindi po isinasantabi ng pulisya ang anggulong may kinalaman sa politika ang krimen. Balitang hatid ni Micaela Papa. Sa tapat mismo ng kanyang bahay, pinagbabaril ng di pa kilalang lalaki si Salik Mike Arongo na tumatakbong chairman ng Barangay 160 Zone 68 District 5 sa Port Area, Manila. Nakikipagpulong daw ang biktima sa mga poll watcher at tumatakbong kagawad pasado alas 4:30 ng hapon nang dumating ang isang lalaking nakasombrero na hindi raw taga-lugar nila. Nataman yung bayaw ko dito sa balikat. Salik. Oh, si Salik nataman dito. Ngayon, bawat isa sa amin, tumayo, inano niya. Ang baril, natakutan ko. Pati ako, gumanong ako sa kanya. Dito hindi ako babarilin sa dibdib. Mas mabuti hindi pumutok. Agad daw nakatakas ang sospek. Ang biktima isinugod sa Manila Doctors Hospital at sumailalim sa operasyon para tanggalin ang balang bumaon sa kanang balikat. Dahil kandidato si Arongo at naganap ang pamamaril sa mismong bisperas ng eleksyon, di isinasantabi ng pulisya ang anggulong election-related ang insidente. Nakabibigla dahil naging mapayapa naman daw ang mga nakaraang eleksyon. Noong 2010, wala namang ganitong insidente. Ngayon lang, nagtaka nga kami bakit ngayon lang eh. At saka itong barangay na to, hindi kasali to sa watchlist namin. Gumawa na ng composite sketch ng suspect ngunit di pa raw ito mailalabas sa publiko. Unang beses tatakbo sa barangay si Arongo, nakamag-anak ng nakaupong barangay chairman na si Ibrahim Dimacuta. Kalaban niya sapagkat chairman ang kanyang pamangkin at kapwa taga Lanao del Sur na si Al Bayabas at ang tubong Maguindanao na si Jonathan Nash Tuan. Ayon kay Bayabas, wala siyang kinalaman sa pamamaril. Aniya, di niya ito magagawa sa sarili niyang kadugo. Kami mag-chiwin, hindi pwede ganunin ko yung chiwin ko eh. Sinong hindi matakot po. Ngayon nasabi na sa pinsan sa chiwin ko, magtago ka muna, baka ikaw pang isusunod. Wala rin daw kinalaman ang pangatlong kandidatong si Tuan. Wala po kung ano dyan kasi totally kami rin po dito sa lugar namin. Micaela Papa, GMA News.